Hi, kamusta po mga guys? Sa mga nag-aabang nga pala na matapos po tong real carbon fiber natin po dito sa visor po ng Suzuki Raider Carb. Ito po guys, natapos na natin po yung pinaka last coat. Bali naka 5 coat po tayo dito ng resin. Sasanding po natin yan at papakita ko sa inyo paano po ako nito maghasa. At ito po guys, naglagay na po ako ng bala po dun sa grinder at nasanding ko na po yung kabilang side. Sa pagsasanding nga pala to guys, dapat diretso lang po. Hindi nyo pwede po ditong magkaroon po kayo ng lubak. Yung lubak po na lubog, wala po dapat magiging ganon. Sa pagsanding lang po, dahan-dahan lang po. At bago po kayo magsanding nga pala, ang tips ko lang pala sa inyo, para hindi po kayo katihin, maglagay po kayo ng harina po sa inyong katawan, sa inyong kamay, para hindi po kayo makatihan. Gawa po kasi ng pag ito ay napadikit po sa inyong katawan at medyo pinagpawisan po kayo, mas makati po to at mas makapit po yung fiber sa ating katawan pagbasa po ng ating balat. Ganun lang po yung technique na ginagawa ko at binabahagi ko po sa inyo para hindi rin po kayo magkaroon po ng problema sa pangangati. At sa pagsasanding nga pala po guys, ito na po, base sa nakikita nyo po guys, i-zoom nyo na lang po guys kung may makikita po kayong mga spot po dyan na itim. Ibig sabihin po nun, yun po yung part po na malalalim. Pero wag po natin po isasagad ang pagsasanding po nito. Dapat tansyado nyo rin po pag nagsasanding po kayo, mamaya nasobrahan po kayo sa pagsasanding at tumagos po dun sa pinaka plastic po nya. Yun po ay medyo mag-uulit na naman po kayo mag-fiber kasi gawa mo kasi po nang tumagos na po yung sinanding nyo po. Dapat po ganito lang po. Ito na nga po, pinapakita ko na po sa inyo step by step para hindi na po kayo mahirapan kung sakaling gagawa po kayo ng real carbon fiber forged design. Sa forged design lang po to ginagawa mga guys ha. Huwag nyo po itong gagawin do sa mga cloth. Kasi pag ang cloth ay nagasgasan po na itong sanding at umabot po yung inyong pinaka pagka-sanding po do sa cloth, magkakaroon na po ng sira yun at hindi nyo na po marirecharge. Hindi po katulad po na ito ng forged designs, okay lang po kahit umabot po yung sanding nya, wala naman po problema po doon. At ito na po guys, yung sinanding po natin sa grinder. Tinuro ko lang po sa inyo, pinakita ko po kung paano po ako mag-sanding. At hinabol natin po yung malalalim. Yung mga malalalim po, ito po yan. Yung mga dark spot. Ibig sabihin, ayan po yung mas pinakamalalim. Kaya hindi natin po siya sinagad. Gawa po kasi nang mag-a-apply pa po tayo dito ng resin. Sa pag-apply nga pala po dito ng resin, dapat po mas malinis po yung ibabaw. Malinis na malinis, wala po siyang puti. At wag nyo na muna pong lihain po ito ng wet sanding. Ang gagawin lang po natin dito, lilinisin lang po natin to ng thinner. Ang ginagamit ko pong thinner, urethane thinner, ang pinapanlinis ko po dito bago po ako mag-apply po ng resin. Ito na po yung thinner na urethane thinner po ang ginagamit ko po. At ayun ang ginagamit kong panghugas. Bakit hindi po tubig? Kasi po gawa po kasi ng may inabot po tayong sanding na fiber. Pag nabasa po yun, medyo matagal pa po siya matuyo. Hindi katulad po to ng thinner na to. Ilang seconds lang po, tuyo na po siya. At pwede na natin po siyang applyan po ng resin. Make sure mga guys, kung mag-a-apply na po kayo ng galing po sa sanding, i-sureball nyo po na malinis po yung pag-a-applyan nyo po. Gawa po kasi ng pag ito ay napatungan na po ng resin, hindi nyo na po siya mahabol. At once na natuyo na po siya, nandoon na po yung dumi sa loob. Kaya dapat po mas malinis, mas maganda po. At ito na po guys yung tinimpla po natin para po doon sa final coat. Base niyo sa nakikita niyo guys. Kung makikita niyo talaga, marami po siyang bubbles. Pahupain mo muna natin po yung bubbles bago muna natin po siya apply. 30 seconds to 1 minute po bago siya mawala yung bubbles, saka natin po siya apply. Saktong sakto po yon. Tapos medyo malapot na po siya para pag halimbawang apply po natin siya, hindi na po siya lalawa. Ganun lang po yung paraan mga guys, para meron po kayo idea pag kayo gumagawa po ng mga ganito.
ipa-fast forward na natin mga guys para mas mabilis tayo ha. At ito na po guys, medyo nag-dark color na po siya. Ibig sabihin, humupa na po yung mga bubbles. Pwede na rin natin po siya i-apply. At ito na po yung final finish ng ating project. Sa mga nagtatanong, dyan nyo na lang po ako i-message. Search nyo na lang po sa akin Facebook page ko po. Huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe dito po sa akin YouTube channel. Sa lahat po ng mga nag-comment, maraming po salamat. At sana nakapagbigay po ako sa inyo ng idea kung saan lahat na po yan. Ibinigay ko na po sa inyo lahat po ng mga technique, saan po bumibili at kung ano yung mga kailangan. Sana po nagustuhan nyo po ang aking video at munting na bahagi po sa inyong mga konting kaalaman. Sana nakatulong po ako sa inyo. Kaya guys, muli maraming po salamat sa mga nag-comment at sa lagi pong sumusuporta po sa akin po dito. Kita-kits na lang ulit po tayo guys. Next project. Bye bye.